itong diorama na to, ginawa ko lang po siyang brain therapy para labanan ng depression ko during the pandemic period po. And actually, I'm a full-time tattoo artist before po bago ako mag-train ng diorama. Pero meron na bang nag-criticize sa'yo na yan lang, 100,000 o yes, ano? actually, sila po yung mga tao or yung Pilipino na hindi nila na-appreciate yung mga gawa ng mga kapwa nila Pilipino. Pag binili mo yung artwork ng isang artist, hindi mo lang po binili yung ginawa niya. Parang binili mo na rin po yung puso at saka yung utak niya o yung kaluluwa niya. So parang binibigyan mo rin siya ng timeline kung bakit siya may BBM dyan. Under BBM administration. Bali, kasi kaya ganito po yung mga alam nyo na po inspiration ko, nakita nyo po sa mga interview ko. Galing po ako sa mga ganitong klaseng bayo o ganitong klaseng pamumuhay. Kaya sabi ko, gumagawa ako ng ganito kasi I know someday, magiging replica na lang po ito nung nakaraan. Mawawala na yung mga ganitong klaseng bahay sa Pilipinas. At yung mga bagong batang Pilipino, makikita na lang po nila ito sa mga collectors ko or sa mga museum. May cabinet sa kabo, yung tigaan. Oo nga. Oo. Ganyan na po sa ano, yung lalagyan ng mga karton lang. Diba sa probinsya? Ganyan ang bahay mo nun sa Mabalakas. Opo, bali, batang release po kasi ako eh. Actually, mas magaganda pa po yung mga bahay na ginagawa ko kaysa doon sa mga bahay, yung bahay namin dati. Kaya kumbaga, parang, saan sa release yung Mabalakas? Sa Daw Checkpoint po. Sa Daw. Daw Checkpoint. Kung saan po yung Daw Gate pamuntang Clark po. Oo. Doon po kami lumaki. Layo. Sir, ito po, ilang months ginagawa yung ganito? Bali, eto po madam kasi, nung ginawa ko to, actually madam, 2022 pa lang, naka-layout na po yan. Kasi nung panahon na hindi pa po ako nakikilala, nag-try na akong gumawa nito ma'am. Bali, sila po talaga yun. Naka-layout na, kaso nga lang may dumating na marami akong komisyon, siyempre kailangan natin ng pera. Ginagawa ko yung komisyon ko pag medyo yung, for example, ito po, medyo nagugulo ako kung anong kailangan ko kung gawin dito. Lilipat muna po ako dito kung magpang ano ko sila. Po sila? Dalawang series po sila. Tinawag ko pong malaking kwento sa maliit na obra po sila. So, 5 copies lang po yung available per series po. Po. So, lahat, itong mga series na to for sale din yan? Yes po. Opo. Bali, meron po tayong number 1 and number 2 series. Meron lang po siyang 5 kopya. Yung, halimbawa po, sir, pwede po bang magkano po yung sa, halimbawa, isang ganyan? Bali, ito po 100K po lahat. 100,000. Lahat po per per series. So, meron po silang serial number, kaya meron po tayong COA. Kasi sabi ko nga po, 5 copies lang per series. So, 5 collector lang po yung pwedeng umawak ng artwork. Sa kanila po yan, meron tayong series number dito sa nameplate po. At kung kailan po na nabuo yung final touch. So, ito po, January 10, 2024. So, 100,000 yung 5 series na ito? Per piece po. Per piece. Ito po, iba din to, no, sir? Iba rin po ito? Opo, ito po yung series 2 natin. Oo. Series 2. Series 2. Bali, magkano po yung parehas ganyan? lang din po. 100,000. Pero, ito pong series 2, 4 over 5 po natin, sold na po siya kasi. Pero nung pinost ko siya, may nakipagpumaan na po, kukunin po bukas. Kukunin na po bukas. Sir, sa tagal ng panahon na ginugugol sa paggawa ng isa, worth it ba pag nabili? Yes po. Unang-una po, sa story ko po, kaya lang ako gumawa ng ganito. Actually, I'm a full-time tattoo artist before po bago ako mag-train ng diorama. So, nung panahon kasi ng pandemic po, medyo talagang depressed, stress ako nung panahon na yun. Kumbaga itong diorama na to, ginawa ko lang po siyang brain therapy para labanan ng depression ko during the pandemic period po. And hindi ko lang inaasahan na magkakaroon ako ng konting pangalan at saka at the same time magiging source of income po lang pala siya. And malaking tulong po para sa akin ngayon yun. Sasabi kong eto na po talaga yung source of income ko and marami na rin po ako na napundar pamamagitan po ng mga creations ko. Kasi po kami, positive ang tingin namin sa ganito alam namin mahirap gawin. Pero meron na bang nag-criticize sa'yo na yan lang, 100,000? O Yes, actually may meron po talaga critics din. Meron po talaga yun.
Yan po talaga yung mga taong, siguro sila po yung mga tao or yung Pilipino na hindi nila na-appreciate yung mga gawa ng mga kapwa nila Pilipino. And hindi ko naman po sila inaano, pero ang nasasabi ko lang po, bilang artist po kasi, pag binili mo yung artwork ng isang artist, hindi mo lang po binili yung ginawa niya. Parang binili mo na rin po yung puso at saka yung utak niya o yung kaluluwa niya. Kung paano niya dinedicate yung oras niya para buuin po yung artwork. O binibili po natin, hindi lang po yung pyesa. Hindi lang po rin tinatawag sa materialist to. Kasi yung mga gamit po ng materialist is more on recycled materials. Oo nga, yun nga yung sinasabi nila. Kaya masasabi po nila na recycled materials lang yung gamit mo, bakit ang mahal naman ang po. Yun po. Hindi na lang papansinin. Opo, hindi na po nila mapapansin. O baka yung mga kumukuha lang po talaga sa akin, yung mga tunay na collectors po, at saka yung na-appreciate po talaga yung tiyaga, yung oras na binigay ko sa artwork. Tama. Ang galing. Ang full name niyo po ay Jason Pascual. Jason Pascual Muñoz po. Pero mas kilala po ako bilang Noda Muñoz po sa art industry. Bali, ang art mo, nagsimula lang pandemic. Yes po, ito po. Etong ganito. Itong klase. Pero since nung elementary po kasi ako, nandiyan na po yung mga projects sa school, di ba po, yung mga miniature, K-type, popsicle stick, cardboard. Kumbaga itong pandemic lang po, kumbaga parang binitlag ko lang. Naisip ko lang po noon yung dati kong ginagawa. Sabi ko nga po, gusto ko lang maging bata ulit. Kasi yung araw na yun, full of depression talaga eh. Talagang lunod na lunod ako sa depression. Dahil sa pandemic. Ito po yung ginawa kong outlet na parang. And hindi ko lang po inaasa na madidiscover siya agad sa unang-unang gawa ko pala. Na tinawag kong Bahay ni Juan. Bahay ni Juan mo. Bahay ni Juan means bahay ng mga matitibay ng Pilipinas. And after nun po, meron po nag-commission sa akin yung unang-unang commission ko po. Yung po yung tinawag kong Galaw sa Tubig. So yung concept niya po nasa tubig. Sinisimbolo po nito yung pagkarinewang galawan ng mga kababayan po natin na nakatira sa tubig. Na kahit gaano kahirap yung buhay, we're still standing na parang nakatatlong paa. Grabe, galing.